Lactopapi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, ambal nga pagkaan nito. Magka okay, di ba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitin na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan na. Dali na. Mag-Lactopapi, ilimno para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Happy mag-Lactopapi, papi, mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Chika og advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana. Maayong adlaw sa atong mga suking tigpaminaw udtong dako mga kabantay. Martes na sadog oras na para sa laing serye sa Chika o Advokasya. Uban inyong alagad, inyong amiga sa kahanginan, kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaniyong tanan og welcome once again sa Chika o Advokasya. Sa dili pa nato sugdan nga exciting nato nga chika karon mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sila mga areas. Let us acknowledge DYPS BT Radio diha sa Tuburan. O ang DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Yes, may udto kanyo tanan diha og amping kamo kanunay. So karong udto karong adlaw ang atong chika kaya nakadawat magutag daghan kay mga interactions no kay gahapong adlaw ang first reading sa bag-ong motion gikan sa Kamara no ang House of Representatives nga i-postpone ang barangay elections from the original nga November 2026 karong tuiga ngadto na sa November 2028. So kana nakahatag jud na og daghan kay interaction no nga mga ning chat nato, mga ning message madayon ba kahakons ana. No, and then daghan na sad ang nakasugod-sugod na no sa pagpaila-ila. No, so ibutan ta di jud madayon padayon lang gihapon mo sa inyong mga aktibidades to nga para mailhan sa katawhan. Kay better man good nga ato ang mga kandidato kaila ang ato ang mga katawhan. So karon hisgutan nato kaning about sa barangay and ug SK kasangguniang kabataan elections no kay although pirmi na nato mahisgutan diri pero puro in passing. So karon isgutan nato kung
unsay mga kinahanglan nun nga mga batakang demokratikong proseso sa atong nasod. Yung anak kabisaya, no? Unsay mga democratic process kanong naaman tay barangay elections. Kanong nga na naman tay munisipyo na natay syudad nganong magkinahanglan pa man gyud tag barangay elections. Kanong importante man gyud kaayo ni nga naatay barangay election. No? So ang importansya, labing importansya gyud ngano naatay barangay elections, ang kinatibuk ang katuyuan unsa man gyud tuyo og tumo nganong naatay eleksyon sa barangay. Kini ang proseso sa pagpili sa mga leader sa pinakaugat nga unit, pinakabisaya na gyud ha. In English, grassroots. No, ang barangay mo gitawag na tong grassroots sa panggobyerno sa Pilipinas. Mao na ang punong barangay, mga sanggunian barangay kagawad, sanggunian kabataan chairperson, ug mga SK kagawad. Mao ni ato ang mga elected nga mga opisyalis. Kanang barangay secretary o barangay treasurer, mga appointed kana. Okay? Ikaduhang importansya nganong naatay barangay eleksyon, direktang serbisyo sa komunidad. Ang barangay ang unang dagananan sa mga lumulupyo para sa mga batakang serbisyo. Sama sa kalinaw o kahanayan, no? Peace and order, kalinaw o hapsay, panglawas or health, kalidad sa kalikupan, quality of our environment, o pagduma sa mga lokal nga panagbangi sa komunidad. Diha na musod ang ato mga katarunga pambarangay members to, mga lupon members nato. O ang last importance, nganong naagi tayo ipahigayon nga barangay election, pagduma sa pondo o programa. Ang mga napiling opisyal maunay naghupot sa pagahin sa pundo sa barangay. In fact, daghang mga barangays karong mga tungura, karon nga mga season, ang nagpahigayon og barangay development planning. Ang among barangay, good news, pag last week, human nami sa among barangay development planning, no? Gihanay na lang to para isubmit sa DILG. Unya, pagpatuman sa mga batakang proyekto sa barangay po na, o paghatag og tingog sa mga kabatanunan, pinaagi sa ato ang mga SK officials, no? So, kagahapon, nag-first reading na ang motion, no? Nag-first reading ang motion, ang pag-postpone sa election from November 2026 ngadto na sa November 2028. Unsa may implikasyon ani? Yung unsay implication nga naanatay existing nung schedule, unya murag naay posibilidad nung ma-postpone siya. Okay? So first, tungod kay ang schedule o gidugayon sa termino sa mga opisyal sa barangay, ginabag-o-bag-o man siya no o gitun-an sa Kongreso o sa Supreme Court. Kaya wa man gud tay kana di pareha sa city no nga every 3 years ang barangay, pwede di mo siya ma-postpone, pwede di mo siya ma-lengthen or ma-shorten. So adunay mga nagkalain-laing implikasyon sa matag senaryo sa pagpahigayon o pagkausab sa eleksyon. So una kung madayon ang eleksyon, suma sa current nato nga schedule which is November 2, 2026, no? Kay kalag-kalag ra bagid na. Bag-ong mandato sa katawhan. Kung madayon pasabot, gitagaan na to bag-ong mandato ang katawhan. Meaning, maghatag kini og higayon sa mga botante nga makapili og bag-ong mga leader o maghatag og bag-ong pagtugot sa mga kasamtangang opisyal nga nagserbisyo. Ikaduha, pagpadayon sa pagbag-o sa liderato. Kung madayon ang eleksyon karong November 2026, mapadayon ang naandang sirkulo sa pagpili o mapaningkamutan nga magpabilin ang tulubagon. Kung sa English pa, accountability no, sa mga lokal nga nanggahom sa komunidad. See? So, muna no, kung madayon ang eleksyon. So, ang COMELEC, ni pagawas naman to ang COMELEC, no, resolution number 11191, o ang calendar of activities para sa sangguniang kabataan o barangay elections karong umaabot Nobyembre 2026. No? For example lang, madayon karong tuiga. So ang kalendaryo, nagsugod na no sa registration sa mga botante o mahuman ka na sa katapusang adlaw sa pagpasa sa ato ang mga SOSE, Statement of Contributions and
expenditures. Mapildi madaog kinahanglan mag-submit og sose. Kay naanay mga penalty in kaso di ka kasubmit. Labi na kaning mga napildi. Mingon ra ba, pildi bitaw ko. Di na ko mo submit. Unya ko, napakay plano mo dagan. Nyawa ka nagsabit og sose. Pwede ka di nakadagan. Kay silutan ka, no? Tungod sa imong wala pag-submit og statement of contributions and expenditures. Okay? So bukas no, abli ang opisina sa COMELEC gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Lakip na ang Sabado ug ang mga pampublikong premyadong adlaw. Kay meaning holidays. Abli po na. Gawas kung adunay laing pahibalo gikan sa COMELEC nga walay abli ang opisina. Okay? Para sa mga magparehistro o nahuman naman ang registration sa pinakadakong eleksyon sa barangay, kinahanglan 11 nga maparehistro, 18 anyos ang panuigon. Okay? Legal age yun, 18 years old. Para sa SK, kinahanglan nga 15 hangtod 30 anyos o sa di pa ang November 2026. Kinahanglan sab sila nga lunsuranong Pilipino. O dapat Pinoy gid ka para makavote ka, no? Nagpuyo sa Pilipinas, malamang. Sud sa dili mo buo sa usa ka tuig. Okay, kung gusto ka mo vote, dapat nakapuyo ka within 1 year sa Pilipinas. O nagpuyo ka sa imong barangay, diin kung asa ka mo butar, sud sa dili mo buo 6 ka bulan sa dili pa ang adlaw sa eleksyon. Pasabot, kung mudagan ka sa imong barangay, siguraduha nga lapas ka 6 ka buwan dihang barangaya, usa ka makadagan. Okay? So, human sa Mayo 18, human na ang registration ha. Ang registration sa mga botante October 2025 hangtod pag Mayo 18, 2026. Deadline na para sa registration. Katong wala ni dawaton ang bag-ong registration para sa 2026 nga barangay and SK elections kung madayon. Pasabot, katong mga nauwahi, kay wa nakaparehistro, kay naglimot-limot, nalayo pang Mayo 18, makaboto mo, pero adto na sa sunod nga mga eleksyon. Okay? Katong mga wala nakaparehistro, closed na gyud ang open. Closed na gyud ang registration sa COMELEC. Ha? Mayo 18 ra taman. Pwede mo makabutar o makaparehistro adto na mo makabotar sa sunod nga eleksyon o dili karong umaabot nga November 2026 kung madayon. Okay? Sunod, after sa registration, mao na nang mag-submit na taog COC, Certificate of Candidacy, nga ipahigayon sa gikatakdang mga adlaw sulod sa pahanay sa kalendaryo. So, naanay date no, September 25, September 25, 28, until October 5, 2026, no? So, giauhag ang mga kandidato nga mo pasa og sayo, mo submit og sayo, aron mahimong hapsay og dali ang proseso sa pag-submit sa inyong COC og malikayan ang taas nga linya sa katapusang adlaw. No, kanina bang last day? Mura ba ni ting drama ba? Mudagan daw siya. Lumudagan daw siya. Sa last day siya ni-submit, pero wa siya gasaba. No, ana. Sa gitudlong pahanay sa election period, ipatuman sab ang pagdili sa pagdala o paggamit sa armas o gunban. So, naagi na ha. Di ko makalimot aning gunban. Kaya nga tumig Davao, nya, mo pagkipaguman sa padung pa-eleksyon, nya, gunban o liquor bandungan man na, awagi mi kainom, oy. Kalas Jays, tanira na ang mga imnanan dito sa Davao City, no, ana. So, kanang gun ban o liquor ban, kuan gyud na, kanang appeal gyud na, no, sa mga ginadili, no, prohibited nga mga gimbuhaton o buhaton panahon sa campaign period or election period. So, adunay gipahimuta nga pino, no, nga gidugayon para sa panahon sa pangampanya. So, naagyoy giset na campaign period. Sa barangay na po nagit kaadlaw ang official nga campaign period. No, ang problema lang anak, kung nabilong ka sa barangay nga dagko, no,
Di na gyud mo matuyok. Oh, kami gani sa punta, halos di na mi kabalik. O gatuyok, how much morning Guadalupe? Ha? Nga ga porting daghana gid kay nila didto. Porting dakuan nilang barangaya. Biggest in Cebu City, no, out of 80 barangays. So I can only imagine sa responsibilities no ni Kapitan Apple Rose Gakasan. So kana unya tungod kay kaning maabot na to nga eleksyon kaning barangay naski election karong November 2026 dili man automated. Ang Omnibus Election Code ang magsubay niini. Pasabot ang atong gi-follow karong nga maabot barangay ug aski elections ang Omnibus Election Code. Ang mga ni anunsyo o katong mga nag-submit silang COC o mo submit og COC giila na nga opisyal nga mga kandidato. Inighuman ninyong file ha. After you file under the Omnibus Election Code, gitawag na mong official candidate. Busa, kinahanglan ninyong likayan ang pagpangampanya sa di pa moabot ang gitugot na panahon sa campaign period. Kung dili, mahimo silang mag-atubang og kasong election offense tungod sa premature campaigning. So lahi no, lahi ang pamalaod sa Omnibus Election Code o sa automated election. Kung atong gamit nato katong automated machine sa pagbutar. So kana usa na kapahinumdum sa tanang gustong mudagan nga magmatngon og sundon pag-ayo ang opisyal nga kalendaryo sa mga aktibidades, no? Naaman tay Resolution 11191 gikan sa COMELEC, gibuhat ka na para hanay og hapsay ang atuang barangay and SK elections. So gamay lang natong hisgutan ng about sa Omnibus Election Code. Nganong kaniman ang atuang ginasunod no ubo sa Section 264. No muna gitawag nato Batas Pabansa bilang 881. So ubos aning Omnibus Election Code ang si bisan kinsa nga mapamatud-ang nakalapas o nakahimo og election offense makatagamtam sa mga kaning mga silot nga akong i-discuss karon. Unsa man na silot sa individual no? Imprisonment. Pagka-priso nga di mo ubos sa usa ka tuig o di malapas sa 6 ka tuig, meaning imprisonment of 1 year to 6 years. Okay, walay probation. Ang nakasala dili maka-avail sa probation law. Busa kinahanglan gyud niyang serbisyuhan ang iyang termino sa prisuhan. O muna di na lang kita mo musupak no kaysa sa number 1 palandaan imprisonment na. Ikaduha, disqualification to hold public office. Permanente o lakip nga pagkawa na kay katungod sa paggunit o pagdagan sa bisan unsang pwesto sa gobyerno. No, di ba? Disqualified ka. Di nakakadagan sa bisan unsang pwesto sa gobyerno. Any position in the government. Pagkawala sa katungod sa pagbutar, you are now deprived of your right of suffrage. Tungod lang kay nakalapas ka aning Section 264 sa Omnibus Election Code. Mawad-an ka sa katungod nga makabutar sa bisan unsang umaabot nga eleksyon. Ana, no, grabe man day ni og silot di ay. Munang kitang mga managan, pilo na lang nakakogalingon kay mo napamangkoy second term. Ato jud hinumduman nga since managan man ta, kita gyud pinakauna ang mo mahimong law-abiding citizens. So, kita gid una ang mo-follow sa mandato no o sa balaod. 'Di ba? NN 5 Boni at Chacoso, 'di ba? Ana. So napay mga additional nga silot o mga administrative consequences. Dugang pa sa civil o kriminal nga mga penalty. Ang paglapas mahimong mo resulta sa number 1, disqualification of the candidate. No, pagka-disqualify ma-disqualified ka isip kandidato sa usa ka particular nga eleksyon. Ikaduha, loss of office. Pagkatangtang sa pwesto kung ugaling nakadaog na ka
o nakapanumpa na ka sa serbisyo. So dili pa din na assurance ka nakadaog ka na nga makuan ka kanina makalingkawas na ka sa silot. Labi na kung mapamatud-an nga naka-violate gyud ka sa Omnibus Election Code. Okay? Og ang last nga additional nga silot forfeiture. Embargohon, pagka-embargo o pagkasakmit sa gobyerno sa mga butang o kwarta nga gigamit sa illegal nga aksyon like pusta sa eleksyon o vote buying paraphernalia. Okay? So naagi mga corresponding penalty no kung makaviolate ta, especially during campaign period. Unsay mga example, common examples sa election offenses, no, gamay lang. Vote buying or vote selling. Kana, lisod ra ba kay na i-prove, no? Kana, kita ra bang kitang ning reklamo, kitang reklamante, nagid nato ang burden of proof. No nga, pag-prove gyud nga naagyoy vote buying o vote selling. Okay? Ikaduha, pagdala o paggamit og armas sa ulahing panahon sa kampanya o adlaw sa botasyon. Pasabot, gun ban violation. Okay, apil na sa mga common gid kaayo nga example sa election offense. Ikatulo, pagbalihin o pagpanghadlok sa mga opisyal o botante. Kanang gitawag na tong coercion. Okay? Pagbutar sa ngalan sa ubang tao. No, personification o substitution. Imong gibutaran ang pangan nga dili imuha, nasakpan ka nga no masilutan gyud ka. Og ang another last example, common example sa election offense, maunang pag-alagad o pagpaimbento og illegal nga posters or materials gawas sa gitugot nga common poster areas or mga location, no? Kana so mo follow kita kung unsay gidakon sa tarpaulin no dili pwede tibuok balay imo nang punon no ug usa ka dako kay nga tarpaulin kay naagi gi latid no nga kuan nay gilatid gyud nga sakto nga measurement sa tarpaulin. So ganina naay mga ning chat na to no nga mga interactors no kay nahibaw man nga ato ang topic karon madayon ba o di ba madayon ang eleksyon kung ma-move ba siya from November 2026 to November 2028. Pinakaunang ni chat nako why lain Cebu City Councilor JP Labella ato na nang nag-guest dinhi ingon siya ang iya nga panahom no for me mas maayo dili sa madayon kay with the current situation karon sa mga problema that we are facing kinahanglan sa nato usulbaron with the current leaders before we elect new ones unya mobalik na sad sa uno. Okay mo na no para kang councilor Cebu City Councilor JP Labella mas maayo nga i-postpone lang sa so daghang kay salamat sa imuha nga interaction Cebu City Councilor JP Labella. Magbasa tag 2 more interactors before tamo commercial no? O kani, gikan ni sa usa ka SK treasurer diha sa barangay Punta Princesa, Patrick Henry Salomon. Ingon siya, nakabasa ko sa justification nganong i-postpone cons based on their proposed House bill. Valid sad baya jud. First is mobilization sa election paraphernalia. Taas na kaayo ang cost sa gasoline and oil. Secondly, ang mga earthquake hit community walay schools to safely conduct the elections. And lastly, power industry struggle. With the ongoing red alerts and yellow alerts, mas important na tan-awon sa ang mas pressing concerns aside sa elections. Kay gasto kaayo di ay mag-elections 19 billion ilang need. No sakto jud. Nakabasa gyud ni si SK Treasurer Patrick Salomon no, sa kuan sa proposed House bill. No sakto gyud na 19 billion di ay ang magasto. Okay, last no atong basahon last interactor before we go to commercial. Gikan ni Sir Alan Dinampo. No si Engineer Alan Dinampo ingon siya gusto ko madayon cons. So ako siya ipunta na nga naman sir.
Ingon siya, mo ni ang kang Alan dinampo ha. The sitting barangay officials are overdue. Some are not functioning as they need to. Some are burnt out already. Di na effective. Naay angay ilisan nga kunsihal. Bisan unsa kadaghan sa iyang doctorates, pero wala gihapoy nahimo. Unya, stagnant ang barangay kay si kapitan nahutdan nas gana or abusive na. Di ba? So kanang tanang interactions ninyo ato nang basahon diri kay important kaayo ang inyuhang mga opinion. Okay? So inigbalik na to, hisgutan na to ang postponement na sad kay human naman ta sa if madayon ang election 2026. Inigbalik na to, hisgutan na nato ang about sa gipasaka nga motion o resolution o House Bill sa pagpostpone sa election. Okay? Human aning mubong pahinumdum. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masaayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today.
Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Maayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advokasya, oras nato karon alas 12:40 na sa udto. Sa di pa ta magbalik og chika atong i-greet no ingon sa atong kabantay Alan Rosete, ingon siya para nako Ma'am Grace, eleksyonon jud gasalig ng ubang mga barangay officials. Why nahimo? Kami na pod ni Sir Kinon. Damudagan ni kanon. Yawa no, gubapot sa di siyang kuan sa tuburan No, also watching from Tuburan, Cebu, Miyaan sa Tumera de Golacion. Salamat kaayo no sa pagpaminaw. O naaputay listener and watcher no, follower all the way from Balilihan, Bohol, Mirna Bakero Lad. No, watching from Bohol. Ganahan ko madayon. Oh, kay mudagan ni siya. Mudagan ni siya kusihal dito sa Balilihan. No, of course, nagpaminaw nato Kursihal Fe Abelgas Teodoro Barangay Tuong. Salamat kayo. Best regards. Pretty cons Kasha. Pretty na. Siyawa, oy. Okay ra pod madayon. Okay ra pod og di. Ingos Kursihal Fe. Naminaw sa nato from Barangay Pasil, Konsihal Pichi Abeho. No, daghang kayong salamat no. Grabe inyo mga interaction, oy. Kanang at least kabawta no nga kuan kita kanang naagit tayo pagbati sa ato ang umaabot eleksyon no, daghan ang diganahan, daghan pud ang gustong madayon. Okay? So ganina gihisgutan nato ang what if madayon. Karon ang hisgutan na pud nato ang kung ma-postpone from November 2026 ngadto na sa November 2028. Oh, naminaw po din nato all the way from Barangay Manlapay, Dalaget, Cebu. Konsihal Ana Lu Barit Dihagan. May pagpaminaw diha Konsihal Ana Lu. O naghatag ni siya ganina nako interaction ato nang basahon unya taud-taud. So karon atong iskutan kung na ma-postpone ang eleksyon. Una, mas taas ang panahon para sa proyekto. Ang pag-usab sa termino o pag-postpone sa eleksyon maghatag sa mga current officials o dugang nga panahon sa pagkumpleto sa ilang mga plano, programa o mga pagpalambo sa barangay nga nanginahanglan og mas taas nga panahon. Ikaduha, isyu sa legalidad og mandato. Sa laing bahin, ang matag pag-usab sa petsa o extension sa termino kanunay nga nag-atubang og legal nga issue og debate sa public sector og sa Korte Suprema. Kabahin ka na sa constitutional constraints og ang katungod sa tawo nga makapili sa gikatakdang panahon. So karon naay current nga House Bill na ay kasamtangang motion nga nagsubay sa usa ka lahi kaayo nga pundasyon. So kaning bag-o nag first reading gahapon nga pag-postpone from November 2026 ngadto na sa November 2028 nga election, nagtubag ka na sa mga emerhensya, mga emergency o mga sitwasyon nga direktang nakaapekto kung ang tibuok nasod makahimo ba sa pagpahigayon sa eleksyon nga luwas, patas o kasaligang pamaagi inig November 2, 2026. Ang Pilipinas kasamtangang nag-atubang sa usa ka international emergency. O yun man tanan, di ba? Ang gubat sa laing mga nasod, maski gwatay labot, affected yun ta. Tungod sa nagpadayong away nga naadiha sa Middle East. Kini nga mga panghitabo nakabalda sa supply sa petrolyo ug nagdala og dako og subsob nga pag-usab-usab sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan ug sulod sa nasod. No?
Maski pag dita makaingon ta nga awa mami armas, di mami kaapilan ng gubat-gubat ninyo das Middle East. Pero kinsay naka-feel karon sa impact or sa epekto sa gubat kita rasan mga naas Pilipinas o kani magitawag natog third world countries. Oh, bisag sakit paminaw no pamalandungon. Anak gyud. Wa tay mahimo, di ba? Angel Mar. No, shout out. Oh, shout out. Oh, syempre, Angel Mar. May pagpaminaw ni ba diha? No, so, kini nga pagbag-o sa presyo, dili lang nakaapekto sa transportation. Apil na sa kurente, paggamit sa kagamitan, paabangan, pagkaon, accommodation, communication, suporta sa emergency. Okay, so kana tanan mga effect sa international emergency, affected ang tanang aspects. Nakababag ka na sa paghimog kasaligang cost baseline alang sa procurement sa eleksyon o logistics sa tibuok nasod. Okay? Ang pagdeklara ko no, kanina, kung ano siya ha, mo ni ang tipik sa kananga House Bill nga gi-first reading gahapon. So, ang pagdeklarar ko no sa National Energy Emergency ug ang pag-atubang sa coordinated intervention alang sa transportasyon, pagkaon, industriya, ug panginabuhian, nagpakita nga ang kalisod dili lang hinimo-himo o ordinaryong pagbag-o sa merkado. Di man din nato kagustuhan in taon, oy. Kisa may ganahan na mo saka aplitihan kay ni saka na ang gas. Paspas sa pagsaka, hinay ang pag-rollback, ang pag-us-us. Usa ka na ka nagpadayong pampublikong emergency nga nagkinahanglan og dinali ang lihok gikan sa gobyerno. Og ang nakita nga solusyon sa atong gobyerno mao ang pag-postpone sa barangay og SK elections. Kay matud pa sa kaning House Bill ang koneksyon niini sa administration sa election, direct kuno ang koneksyon. Kay ang barangay ug SK elections nagkinahanglan sa paglihok sa mga balota, porma sa eleksyon, kagamitan, security, mga magtutudlo no ato mga maestra ug uban pang miyembro sa electoral board sa tibuok nasod. Nagkinahanglan kini og pagbansay, communication, kuryente, generator, transportation, pagkaon, accommodation, porting daghana, pwesto, bodega, pundo, alang sa emergency. So, tanan nga kinahanglan nun nga akong gimension, mas lisod buhaton sa mga dapit nga layo o nakalain ka ng geographically isolated and disadvantaged areas. Diin ang presyo sa lana o transportasyon daan ng mas taas. No? Pakapinan pa nato sa inflation, no, na nakapabag-o usab sa financial nga provision para sa budget sa eleksyon. So kana dili kana mga gamay o mga secondary nga mga gastuhan. Mao gyud na ang primary nato na gastuhan. Kana naglangkob sa mga pangunang gasto alang sa pagduma sa eleksyon. Apil ka na tanan. Apil na sa gastuhan para sa eleksyon. Maunang, si Chairman sa COMELEC na si Chairman George Garcia, formal nga nagbana-bana nga ang tinuod di ay nga magasto sa pagpahigayon og barangay ug SK election sa tibuok Pilipinas, 19 billion. Biha as in bakero, dili M. 19 billion. Kana nga estimate na himo sa una pa. Wala pa kaayoy nakasud nga nagpadayong epekto sa energy emergency. Wala pa nay gubat. 19 billion na. How much more karon? Kabaw ba mo pila ka barangay ang naa sa Pilipinas? Okay, say makatag-an, tagaan kog award. Tsari nga. Pag-research ko no, pila ka buok barangay sa tibuok nasod sa Pilipinas. I-chat na ko ha, kaya akong basahon. So, ang pagpahigayon di ay sa eleksyon nga walay saktong pundo o balancing provision, mahimong makadaot sa procurement, makapaggamay sa logistical coverage,
makalangan sa paghatag sa mga gamit sa eleksyon ug makakompromiso sa bayad og suporta alang sa electoral boards. Meaning, ang operational nga kalisod gidugangan pa sa kadaot nga nahitabo sa linog sa mga tunghaan. No, sa uban pang mga pampublikong pasilidad nga gituyo nga gamiton isip voting centers. Asa man ta mamutar, di ba, sa mga eskwelahan? Unya, ang magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu niadtong September 30, 2025, nakadaot og nakaguba sa libuan ka mga classroom. Napailain, ang magnitude 7.4 nga linog duol sa Manay, Davao Oriental. Niadtong October 10, 2025, nakaapekto sa labaw usa ka libo ka mga eskwelahan. Napailain, niadtong Hunyo 8, 2026, June 8, 2026, ang magnitude 7.8 nga linog nakaapekto sa General Santos City, Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato ug mga kasikbit nga dapit nga nagkinahanglan og inspeksyon, temporaryong pagpasilhig, pag-ayo o pagtukod, pag-usab sa mga eskwelahan, mga dalan, pasilidad sa kuryente, sistema sa tubig o komunikasyon. Ing ana ang kagrabe nga kadaot sa linog palangdaan. Unya, asa man ni mamutara to mga katawhan nga eskwelahan man ang voting centers. Mauna ang giduso karon sa bag-o nga House Bill. O naigibutang dere. From Laika Genesis, 42,000 plus barangays. Sakto ang 42,000, pero pila ang kapin. Okay? Kinsay makatag-an, tagaan na itong laptop coffee. O insumo para di manimaho inyong basura niya sa barangay. Ingon si Consigal Fe Diodoro from Barangay Toong, 42,011 barangays sa tibuok nasod. Tibuok Pilipinas, correct. So, natay 42,011 barangays sa Pilipinas. No? So, ing ana kadaghan na to ang barangay sa Pilipinas. Ug usa ang syudad sa Sugbo nga naay kinadaghanang barangays, 80 gid kayong dako. North and South. No, ingon ana. So, base sa House Bill nga nag-first reading gahapon, ang pampublikong mga tunghaan, ang mga public schools, importante kaayo sa eleksyon sa Pilipinas. No, kay voting centers na nato. Kung na mga classroom magpabilin nga dili luwas, dili maatuan, gigamit sa rehabilitasyon, o dili magamit sa publiko, ang katumbas nga voting centers dili pwede nga ikonsiderar nga ready na. Okay? Kinahanglan pamangita og laing lugar, o sisaon, protektahan, sudlan og mga kagamitan, og himuong maagian sa mga botante, lakip especially ang mga senior citizens og mga PWDs. Okay? So kini nga mga kahimtang naglangkob sa usa ka importante og pugsanon nga interes sa gobyerno. Unsa man na? Pagpanalipod sa katungod sa mga tawo nga moapil o mosalmot sa eleksyon nga libre, matinud-anon, maayong pagkahanay, malinaw, luwas o kasaligan. Wala naman tayong nangampanya diri oy, no? Ang katungod sa pagbutar dili mapanalipdan, pinaagi lamang sa formal nga pagsunod sa pitsa sa eleksyon. Kung ang mga kondisyon nga kinahanglan alang sa makahuluganon o patas nga paggamit niini nadaot na pag-ayo. So, sama sa giila sa korte, ang pampublikong emergency pwedeng maghatag o katarungan nga ipospon. Apan hangtod lamang sa gidakon nga gikinahanglan sa sitwasyon. Dili kaayo dugay nga moabuso na pud ning mga naas gobyerno karon, naas barangay karon, o di po kayo anak kabobo para makahatag og time for preparation. Okay? So, bisan pa man, ang pag-postpone kinahanglan nga magpabilin nga limitado.
Okay? Ang panahon sa paghuwat, kinahanglan nga kutubra sa kung unsa ang kinahanglan sa Kongreso aron makahatag og igong pundo o para sa COMELEC nga maka-revisit sa ilang procurement, transportation, bayad, security, mga voting centers o mga pamaagi sa emergency. Okay? So, busa ang maong sugyot nagtuman sa kining mga atong isulti karon. Nagsubay ang kana kunong House Bill nga nagpospone, nagsubay kuno siya sa importante o pugsanon nga interes sa gobyerno. Nagdepende sa tinuod o objective o mapamatud-an nga kahimtang. Nagpreserve sa effective no epektibong kahigayunan sa pagbutar. Nagtakda og regular og makatarunganong duol nga pitsa sa eleksyon. Okay, so kana siya ang mo kana ang gist, no? Ang important points nga naa sa House Bill. Ang kanang nga gi-first reading kagahapong adlaw. Wala pa nooy exact date kung kano saa ang second and third reading. Pero naa sa second reading ang madugo kaayo nga process no sa paghimo og balaod. Kay naa diha magdebate, tan-awon kung nabay conflict, nabay angay wagtangon o nabay angay ipuno, naa diha sa second reading ang madugo nga process sa himo og balaod. Gikan sa balaod nun hangtod nga mahimo na siyang balaod. So karon, let us give time for our interactors, no? Kay nagahinbay gid sila oras para motubag no sa atong pangutana. Uyon ba ka nga madayon ang eleksyon or okay ra ka nga mapospone ang eleksyon? Sa dili pa na atong i-greet ato ang listener and follower from Barangay Punta Princesa, Reynan Padilla, Wenceslao. Thank you for watching. Okay. Karon, basahon nato interaction. Gikan sa konsihal sa Barangay Tisa, Konsihal Jason Guardo. Ingon siya, November 2 is All Souls Day. We must respect the celebration of souls. And if wala pa'y budget or naa ang Philippines, pwede ra jud nila i-postpone. I-divert na lang into calamity funds kay hapit na ang typhoon season. Kita as barangay officials, we work sa ato ang constituent sa barangay, pero katong barangay nga wala ni perform, mautoy luoy ang constituents nila. For me, mas maayo i-postpone lang usa, okay ra next year, May 2027. O, kana, no, mo po na ang opinion ni Consul Jason Guardo. Pero ang sugyot nga ang motion gahapon nga first reading ngadto na sa November 2028, no? Daghang kay salamat sa imong interaction Tisa Barangay Councilor Jason Guardo. Og namina po nato karon Kapitan Konsihal sa Barangay Dulho Fatima, Kapitan Konsihal Elmer Abelia. Salamat kayo sa imong pagpaminaw, Capcons. Okay, laing interactor. Kani sikat-sikat po di siya sa Barangay Labangon. Si Inday Diyosa Chongbian. Kuya, biya ka siya kapilido. Chongbian na, nga Osminia pag yun. No? Ingon si Inday Diyosa, ang ayan nga madayon karon, cons. Kay una sa tanan, the Supreme Court already ruled that one already. Ikaduha, dapat madayon gyud aron mailisan na nang mga way hinungdan nga mga opisyalis sa barangay. Og SK labi na gyud sa amua nga kami natungdan nga way hinungdan og pulpol among SK chairman magantos na pod mig usa ka tuig ana no. So ato nang basahon kay mao mapud na iyang opinion no nga para niya mas maayo dayon nun ang eleksyon. Another interactor no, Konsihal from Barangay Tipadilla, Konsihal Charles Liben sa Avedra. Ingon siya. Ingon si Konsihal Charles no, sa Barangay Tipadilla, dapat cons mapospone o na cons. Kay daghan pa kaayong angay sulbaron nga mga problema sa mga nagkadaiyang barangay cons. Kana no?
usa na gyud niya no atong problema sa basura. Nabara gyud sa south ang collection sa basura MWF. Sa north TTHS. Unya, magbaylo ra na ang truck sa basura sa barangay o truck sa syudad. Gabi gikan ko sa akong kababata nga dito sa St. Peter, pag uli na mo, tuwara, ang barangay Labangon, bertim bahua. Kaya na dito tanang garbage truck sa nagadaihang mga barangay. Grabe hinaot gyud no nga usan ni sa atong matutukan no ang problema sa basura. Another interactor no mga kabantay no kani grabe gyud ni kani ang iyang interaction kanang murag iyang gikulit tika sa iyang kasing-kasing no. Konsehal sa Pasil, Konsehal Pichi Abejo, ingon siya, para nako, whatever the final decision may be regarding sa election, I will respect and support it. Kung mapospone man ang election, okay ra ko ana. Kung magpadayon pod as scheduled, okay ra gihapon. At the end of the day, ang importante kay atong respetuhon ang legal nga desisyon. Sa ako, dili magyud mausab akong serbisyo sa katawhan. Pakpak kanimo, Konsehal Pichi Abejo, no? Ingon siya, padayon lang gihapon ko sa akong nasugdan ug magpabilin akong focus sa mga issues o concerns sa atong komunidad. Ang akong commitment sa pagserbisyo, dili man nakabase kung naay eleksyon o wala. No, nindot kaya yung interaction, no? Paminawag yun ninyo ka, itong hinuklugan ni Goman. If the election pushes through, let the voice of the people be heard. We all have the right to suffrage o importante nga matagaan o higayon ang katawhan nga madungog ang ilang tingog pinaagi sa ilang boto. Bisan unsa pa ang mahitabo, padayon lang ta sa tinuod nga pagserbisyo alang sa kaayuhan sa ginsakupan. Kuyawa kayong interaction. Pasil Barangay Councilor Pichi Abejo. Okay, daghang kayong salamat, Cons. From one barangay councilor to another barangay councilor sa Barangay Luz, former city councilor o karon barangay councilor Maria Nida Cabrera. Atong basahon niya interaction. Ingon si Consalida Cabrera, mas maayo madayon with the proposed Magna Carta for the barangay. Much better they have a new mandate chosen by the voters of the barangay to avail of the new privileges given by the law. Nindot kasi sila mga interaction baya. And of course, napotay interaction lain. Gikan sa Tourism Department Head sa Lapu-Lapu City o former Tehero Barangay Councilor Gary Lau. Ingon siya, as a former barangay kagawad, I do not support postponing or moving the barangay elections. Elections give our constituents the opportunity to choose their leaders and decide whether change is necessary. That right should be respected and exercised at the proper time. While elections can be divisive during the campaign period, they also unite people through the democratic process by giving every voter a voice. If I have truly served my people with honesty, dedication, and integrity, then I have nothing to fear. Wagi kahadlok ni Garilaw. Oy! The decision ultimately belongs to the people and I will always respect their choice. Kanas Garilaw, no, kauban sa nato sa buhat, no, former freeman sa siya nga correspondent, former ako siya sa Barangay Tehero, former head sa COSAP Cebu City, former head po sa amurag head po siya ron sa si Losap, no, sa Lapu-Lapu og tourism department head. Laisyon na siya itong amiga kasi Gary Lau, no? Of course, not another interactor, no? Ato gining hotdon inyo mag-interaction. Gikan sa barangay kung asa na himutang ning Bantay Radyo Cebu. Gikan ni Kapitan Clifford Jude Ninial nga nag-birthday karon. Happy birthday, Kapitan Clifford Jude Ninial, no? Isang birthday niya.
Nakahatag pag siyang interaction. Ingon siya, padayunon unta kay basi na ay daghan nga di kauyon o wa kauyon sa naa naglingkod karon. Ato i-check og ganahan pa ba nato ang mga tao. Kay og dili na ganahan, ngita ta og lain og asa ta katabang basin sa simbahan pwede ta kay dili man ko kaako og taktak sa mga pasaway. Usahay sa ato rasad kauban no mas maayo masukod nato og majority ba or mamahulay na ta. Grabe yas, mamahulay. Mamahulay na ta sa serbisyo. Kulbaan sa tanim mo, Kap, no? Ana. No, happy birthday, Kap Clifford. O, gawa kita mag-abot diris Bantay Radyo last week. Diri man day ka, no? Ana. Naami ang Bantay Radyo na nahimutang karon sa barangay San Nicolas proper, no? Ana. Narami atbang sa Miller o same building sa akademya. Kung ganahan mo bisita sa Bantay Radyo, kung mapalit mong lakto puffy, pwede rin mo ani. No? Of course, may papaminaw Konsehal Jaime Moreno diha sa Sambag 2. And napo tay live interaction no, gikan po di sa Cordova. Konsehal Arvin Fiel Abing. Ingon siya, pabor siya nga mag-eleksyon karong November 2026. First ko no, ang COMELEC all set na. Dako na ang nagasto sa COMELEC o di madayon this November lain na sab nga gastuhan. Second, aron once and for all ang mga katawhan makapili na sab og new set of officials. Ana. Pulihan gid ka aron basawag gid kay gihimo. Nalabi na ka naman di mapakita, pulihan gid diha, no? And daing interaction. Kani bag-una ni natong na-guest diri last Thursday. Kapitan sa Barangay Zapatera, Kapitan David Agravante. Ingon siya, good morning, Cons Grace. Lisod kay tubago na pagutan na labi ka nato nga mga incumbent. Kay kumuuyon ta, pabor man nato. Bitaw. Sakto pud ka kapda. Apan kung di ta muuyon, di sa totoohan. Grabe ya. Grabe yung observation ni Cap David. Eh? Para nako, mas maayo nga muhulat ta sa mando sa balaod kung naaman. Muuyon jud ko, dili lang kay pabor nako. Tungod sad sa nakainit nga impeachment proceedings, diin makabahin-bahin ang katawhan. Kung human sa eleksyon sa pagkapresidente ang BSKE pagahimuon, ang mga tao makatarong na og pili sa angay nga mga kandidato. Kita sad nga incumbent makahuman sa mga proyekto sa mga wa pa nato mahuman. Na, daghang kayong salamat Zapatera Barangay Captain David Agravante. O, human sa siyudad sa Sugbo, ari na sad ta sa ato ang konsehal sa Barangay Manlapay diha sa Municipality of Dalaget, Konsehal Analu Bihagan. Ingon siya, isip usa ka barangay kagawad og nag-alagad sa primerong termino, first termer man ni siya. Para nako, uyon ko nga madayon ang barangay gaske elections karong November 2026. Ingon siya, tungod kay usa na kini kabalaod nga gipaboran sa Korte Suprema. Ikaduha, hingpit na ang pagpangandam sa COMELEC nga kung dili madayon ng eleksyon, mas dako na ang magasto og dugang. Og dugang na pod kini nga gastuhan. No, og ang pinaka-last, ingon siya, pinaka-last ni nga rason, para pod mahatagan og chance ang uban nga gusto mo pakita og masulayan ang pagpanerbisyo nila sa katawhan. Og unta madayon man ang eleksyon, ang mga opisyalis nga mga kawatan unta mailisan. Hala, grabe ka sa interaction. Konsehal Analu Bihagan, oy, ang mga kawatan ko ng opisyalis unta mailisan. Na may tagway kawatan ng opisyalis des Dalaget, no? Konsehal Analu Bihagan. Da kana. Of course, naapod tayo interaction from Hipodromo Barangay Councilor Mayan Agipo. No? Ingon siya, preferably dapat madayon unta para hatagan nato ang mga katawhan nga magapili na sad o mga bag-ong leader. Also, daghan na pod bayang mga barangay officials nga wala ni trabaho sa ilang gi-oath sa katawhan. Maybe gikapoy na sila or dili lang jud ganahan mo trabaho kay gamay ang honorarium. Ana, what sapot na diri sa Mountain Barangays, no? Nga gamay-gamay gid ang honorarium. No, ta salamat sa imo nga
interaction, Hipodromo Barangay Councilor Mayan Agipo. O gamay na lang gyud nga mga interaction sa ato lagi dito waston kay kabaw ka paninglon ko pirmi wala gid mo basahakon sa ana. No, so kani gikan pud ni sa ato ang former barangay captain diha sa Poblacion Pardo, former Kapitan Altea Racuya Lim. Ingon siya, honestly, nindot if madayon ang BSKE. Kay naa naman na sa balaod nga kinahanglan adunay eleksyon nga mahitabo this year. Labaw na kung adunay national budget nga gigahin. On the other side, anugon if lain na sad amo dumaa sa ABC kay maayo kaayo pagdala ni Honorable Franklin Ong, ang incumbent ABC president, no, kapitan diha sa Barangay Kasambagan, kay patas o walay bulok politika ang iyang pagpanirbisyo. Hinaot kung kinsa magani ang mahimong sunod nga ABC president, ipadayon ang nasugdan nga nindot nga pamaagi. And I corrected by yun kay na Kapitan Altea Lim, no? Kami naka-feel good me unsa ka maayo nga ABC president si Kapitan Konsihal Franklin Ong, no, atong ABC president og ex-officio city councilor nga si Franklin Ong. Okay, another interactor. O, duha na lang, last three na lang ha. O, ang uban, ayun mo si pagluod ha. Last three interactor, kani Lawyer 3, sakto ba ko? Lawyer 3, diha sa City Legal Office sa Cebu City Government. Former konsihal ni siya sa Barangay Kamputhaw. Dugay na konsihal ni sa Barangay Kamputhaw. O karon Lawyer 3 siya, Attorney 3, diha sa City Legal Office. Ingon siya, I will favor for a postponement for 1 year so that current officials will serve a 5-year term. A 3-year term for barangay officials is too short. Historically, the term of barangay officials reaches 5 years. Additionally, I would like to suggest for legislators to make a law to fix the term limits of barangay officials to 5 years each term with only one re-election para wala na'y permeng postponement. Oh, bitaw no, kay kada postpone mahimo siyang 5 years. No? Why not 5 years na lang? Good observation from our lawyer 3. Okay, last two na lang gid ay. Sakto gid ako pag-ihap sa mga interactions ninyo ha. Second to the last interaction, former DVMF Department Head Dr. Alice Utlang. Ingon siya, okay raw og dayon nun para new na sad ang mudala sa barangay. Katong di maayo, mailisan og ang maayo ipabilin. Daghang salamat Doc Alice Utlang, former department head sa DVMF, no? Former city veterinarian na to. And last interactor, way pagdapig-dapig, ang godfocal o First Lady sa Barangay Punta Princesa, Christine Andales. Ingon siya, dayon para mapulihan ng mga nega. O, di ba? Bobo, pero impactful. No? So, mao ka na ang naglangkob sa kadaghan na to mga interactions. Daghang kayong salamat no sa inyong mga interaction. Kanang ganahan ko sa atong topic karon kaya kanang nag-post lang ko murag nag-flood gyud ako ang ako ang Facebook no sa inyong mga interactions no. So depende ra gyud na kung unsay daganan aning postponement no nga first reading kagahapong adlaw no. Ingon si Nicosha Ilano, wala kay update sa impeachment, ma'am. Unsay determine nimo sa prosecution og defense. Wa naman tayo igong oras, sir. Ato na gahinan og oras ang imong pangutana about sa impeachment, ha, sir? Ma'am Nicosha Ilano. Salamat kay sa imong pagpaminaw. So, ang atong topic, no, nabasa na nako tanang interactions, wa ko'y utang sa mga interactions, ha? O gadaghang kay salamat kay naminaw gyud mo. O inyong gihimong lively gyud kaayo ang atuang adlaw Martes, no? Wa ko magdahom nga biskig wala ko'y guest. Mura kog daghan kay guest sa kadaghang ni chat. Ang uban di na nako maato, no? Pero nagpasalamat ko nga basta ingon ani nga topic daghan gyud tang mga
sana mo participate. Pasabot naagit ta sa ato ang naagit tay participatory governance. Mo gyud importante. Kaya ang election is about sa katawhan man, di man about sa kandidato. Correct? Og tungod ni ana, nagpasalamat ko sa tanan nga mga naminaw, sa mga ning-subscribe nato diya sa YouTube, padayon gihapon sa pag-like and paminaw sa atong official Facebook page, ang Bantay Radyo Cebu. Kananay logo nga nairo, o kana siya. Mao na atong logo ha. O naay mga nagpabantay-bantay pero bantayan nato na kay official ra gyud nga Bantay Radyo Facebook page ang ato ang i-follow. So, dili lang dinhi natapos ang atuang advokasya sa usa ka malambuon og hapsay nga Pilipinas no pinaagi sa atuang barangay USK elections. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa chika ug advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo moadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province ang maanyag nga si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, ug sa akong partner technician sa Master's Control, Kinon Siniza, kini si Kabantay Chris Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana. O kini ang chika o advokasya. Maayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.